Okay, so good morning mga papi, and we will be reviewing the Sniper 155 VBA from Yamaha. Okay mga papi, so kung natatandaan nyo, naka Honda Click 150 ako dati and it's loaded. So ngayon naka Sniper 155 VBA na tayo and titingnan natin yung features and performances niya. So definitely malayo yung pagkakaiba niya kasi matic versus manual. Pero we will be riding this for a few kilometers. Actually, ni-ride ko na to ng ilang kilometers. So, nakaka almost 130 kilometers na ako kasi kinuha ko siya nung Sabado. So medyo mahaba-haba yung mga biyahe natin lagi. Okay, so punta naman tayo dito sa cluster gauge mga papi, dito sa panel natin. So simulan natin dito sa right side. So dito sa right side makikita nyo yung kill switch ng engine. Ito kill switch yan, off engine, then ito on. So sample na natin. So ayan, umandar. Ngayon, pagka in-off ko to, patay. Tapos hindi rin siya mag-on. Yan. So andyan ang kill switch ng engine, yung front brake natin ito. Tapos yung ito hazard. So may built-in hazard siya, ayan. Yan sa likod. Ito sa front. Yan. Yan ay itsura nyo sa front. So ayan ang hazard and the starter. Yan, ito starter switch. Yan. And then syempre yung throttle natin sobrang lambot to. Ayan. And then this is your brake master. Ayan, kasi hydraulic yung front syempre. So ayan ang brake master natin. Then going to the left, ayan, clutch. Ito yung clutch and high beam, low beam, passing. Ayan o, kita nyo yun. So may passing siya built in. High beam, low beam, passing downwards. And then yung signal light na left. So signal light na left. And ayun yung signal light na right. Ayan. And then yung stock horn na yun. So yun ang stock horn natin. Medyo mahina siya, pero pwede na. So kung papapalitan sa akin, kung ano man ang unang papapalitan sa akin dyan, uunahin ko yung busina kasi sobrang hina. Mas malakas pa yung sa Honda Click na stock. So pwede nating ipalit yun. And then your side mirrors, ayan, long stem siya. Mahaba ang stem, pero hindi siya masyadong protruding. Ayan, kasi wala na siyang adapter pa pala. Sorry. Ayan, okay. So punta naman tayo sa panel. So dito sa panel mga papi, makikita nyo andito yung gear indicator. Hindi kasi nagigir pag nakaano eh. Ayan. So second gear, dyan second gear lang papasok, tsaka neutral. So ayan, makikita may gear indicator dito, yung RPM indicator dito. Ayan, so up to 12,000 yung kaya ipakita ng gauge, pero that doesn't mean na hanggang 12k RPM ang kaya niya sa stock. Then fuel economy, yan,
and then yung speed in kilometers per hour, and then yung fuel gauge 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6 bar for 5.5 liters, pero yung reserve kasi niya is around 0.7 liters. Ayan, so ayan, then may single button tayo sa gitna na magtatagal ng mga information niya dito sa baba. Ayan. Ayan, so makikita natin yung time, fuel economy, average fuel, average na takbo mo, then total odo, trip 1, trip 2. So meron pang minsan lumalabas dyan pagka blinking na to, trip F. So yun pagdating sa panel. And then sa mga lights, sample natin yun, off natin muna. So gear indicator, neutral indicator pala, sorry. And then check engine light, high beam, low beam, tapos signal light. And then yung pinakaayaw nyong makita is yung overheat indicator dito. Yan, delikado yan. So yan ang pinaka panel nya. And since naka standard version tayo, may susian. Ayan. So open naman natin yung compartment. Isa pa nga. Lambot niya pa buksan, so hindi mabubuksan kasi may tank bag tayo Pero ito, this is the 5.4 liters gas tank. Ayan, 5.4 liters lang siya. And wala tayong compartment. Although andyan natin mailalagay yung mga tools natin, mga basic tools, user's manual or ORCR mo, pwede mong iipit dyan. This side has the battery. Tatanggalin mo lang tong cover na to. Andito sa part na to yung battery and yung diagnostic port. Ayan, para easy to access. So I'd recommend lagyan nyo na isang washer to kasi umaalog. Ayun, ayan, maalog. Much better palitan nyo yan. So that's our seat. Wala talagang compartment, walang paglalagyan, kaya center bag ang option natin. Okay, dito sa headlights naman, meron tayong all LED headlight. So itong taas ay LED board, pero yan ang low beam mo. Yan, itong taas ang low beam, itong baba ang high beam. Ito. Teka, sample na natin Hindi yata kita. Kailangan pala umaandar muna bago mag high beam. Paandarin natin, okay. Ayan yan ang high beam. So yun ang high beam nya. And then we have the bulb type na signal lights. Ito, signal light sa gilid. Ito LED pa rin naman to Itong pinaka eyeline nya. Tapos yung radiator natin is ito. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero itong radiator natin is, for me para sa akin, naliliitan ako. Ayan, for me yung radiator medyo naliliitan ako, since ito is performance oriented siya, and para kasi laki lang yata siya ng pang Aerox. Ayan, although nasa front naman siya, kaya malaki na rin ang epekto dun sa sa cooling system niya. And then since we have the standard version, a single pot caliper do sa front, and 267mm na disc to. Hindi ko sure kung 267 nga. So yan. So sa front tires, we have the Maxxis na 90/80 by 17 extra max na tires. And then sa likod is same na Maxxis, pero 120/70 yung tires nya. So sobrang lapad. Regarding sa kapit, feel ko mas makapit pa rin talaga yung yung aftermarket. So Pirelli. Although Maxxis ito, kilalang brand din, definitely I'd go for Pirelli pa din. Nothing beats Diablo pagdating sa kapit. Although mabilis maubos, pero yung safety is napakakapit. So we have the rear single piston. Tama ba? So we have the rear single piston caliper sa likod. Ayan.
And then naka disc brake din siya. Ayan yung rotor disc niya. Here's our brake reserve, foot pegs. Ito, naka spring loaded din just in case na tumama yung paa mo. Ayan, para hindi ka laging may sugat. And then this is your brake. Ayan. So since standard version tayo, same lang sila ng engine ng R version. So the R version also has the same 155cc engine, fuel injected, single overhead cam, 4 valves, VVA engine. Ayan. So same lang sila ng engine. Although there are some reports na sabi ni Papi Jong, yung tropa natin dito sa RSS, na mostly nang nire-remap niya na standard version laging pumapalo ng around 20 horsepower. So definitely mas malakas daw sa R version pag na-remap. Hindi ko lang sure pero karamihan daw sa mga nare-remap niya na standard version is pumapalo ng 20 horsepower. So same engine daw, pero hindi natin alam kung may binago sa Yamaha dito sa 2023 version. So ika-clarify lang natin yon. And then regarding sa transmission, ang stock teeth ng sprocket nila ay 14 sa engine sprocket, tapos dito sa likod ay 46. So 1446 ang sprocket niya. So usually itong pinaka-optimal sa stock engine na walang vibrate masyado. And then so napakalambot niyang pigain. Although cable type siya, ayan, nakikita nyo. Although cable type siya, sobrang gaan niya pigain. Pisain kaya nga ni kapwa. Ang sarap niya pisain. Ayan. Malambot siya pigain, hindi siya nakakangawit pagka traffic. And then yung biting point niya is mababaw lang. Kaya kung sanay kayo na hindi nagpo-full press pagka nagka-clutch, okay lang. Napakagaan. And then sa performance, kasi nasanay tayo sa iniisip natin na pagka 5 clutch 5 spring yun lang malakas, pero ito kahit malambot yung clutch nya, ang lakas ng kapit ng clutch, ng engagement nya. Okay, so na-discuss ko na sa inyo yung clutch, discuss ko na sa inyo yung throttle. So nag-activate ng VVA paglagpas mo ng 7,000 RPM, and that's when you get the extra kick in performance. So ang VVA natin is hydraulic switch activated. So i-activate niya yung higher lip ng cams para siyang VTEC. So ang ganda rin ng tunog. Hindi ko alam kung marinig nyo, pero ganito yung tunog niya. Racing na racing ang tunog, diba? So kahit stock pipe lang, ganda ng tunog ng engine. Maugong, mapino, aggressive, very aggressive ang tunog niya. So sample na natin. Macho ng tunog, di ba? So may clicking noise kayo maririnig dito, ibig sabihin nagtitrigger na yung VVA. Okay, so overall yung front suspension niya is malambot, and then yung rear niya is sakto lang kung cruising ka. Pero when it comes to high speed, yung front shock niya, pagka naka-experience ka ng lubak, that's when magbo-bottom out yung front shock mo. And then yung rear shock is pagdating ng high speed around 120 km/h,
masyadong matigas to the point na pumapagpag. Pero overall, kung cruising ka below 100 kph, sobrang lambot niya. No need to repack unless medyo heavy rider ka. So yun yung overall experience natin. So that's it mga papi, yun lang review natin ng Sniper 155 VVA. So update ko lang kayo kung anong mga mods ang ikakabit natin dito. So definitely stock lang to sa ngayon. Sa ngayon lang stock to. Para kung niloloko yung sarili ko pag sinabi kong stock to forever. Dahil yung click ko 1 year pa lang kinargahan ko na. So ito, although hindi man natin kargahan sa unang taon, sigurado may papalitan tayo dito. So samahan nyo ako sa bagong adventure ng Sniper 155 VBA with Aniki. So thank you, salamat sa panonood mga papi, and goodbye.